Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari kayong mag-comment dyan sa baba kung nasaan lugar kayo at pwede kayong mag-shoutout. Mag-comment lamang dyan sa baba para ma-shoutout namin kayo. Pwede din kayong mag-send ng mga kwentong katatakutan dyan sa email provided sa baba. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Dakong hapon na naman nang hangos na dumating ang kanyang mga biyanan. Umiiyak ang mga iyon at halatang halata ang labis na pag-aalala sa mga mukha. Kadyo, si Luningning dinukot ni Kalib kanina, ang pinuno ng dayong aswang dito sa ating baryo. Tarangtang pagbabalita ng mga iyon sa kanya. Napayukom ng kamao si Kadyo sa narinig na pangalan. Kalib, minsan na niyang narinig ang pangalang iyon. Kung hindi siya nagkakamali, ay iyon ang pangalang tinutukoy ng mga elementong nagdala sa kanya sa kabilang dimensyon. Si Kalib ang sinasabi ng mga itong magdudulot ng pagkawasak sa dimensyon ng mga ito. Ang maangas na lalaking bumugbog din sa kanya kailan lang. Ang siya rin palang pinuno ng mga halimaw na naghahatid sa kanilang baryo ng malagim na kasindak-sindak ng mga pangyayari sa kasalukuyan. Dagdag balita pa ng kanyang mga biyanan ay hindi lang daw si Luningning ang dinukot ng mga dayong halimaw, kundi halos lahat ng kadalagahan at ilang kababaihan sa baryo masinlok. Matamang nag-isip si Kadyo sa narinig. Kung ganon ay hindi lamang pala ang kanyang asawa ang nanganganib, kundi nasa alanganin din ang buhay ng halos lahat ng mga kababaihang bihag ng mga aswang. Alam niyang hindi bastang kalaban ang sinasabi ng mga elemento na halimaw na si Kalib. Makapangyarihan daw ito dahil kalahating aswang at inkanto. Kung mga elemento nga ay takot sa halimaw na iyon, ay siya pa kaya? Pero pumasok din sa isip niya na taglay niya ang mutya ng bulalakaw. Ang mutyang may malaking tsansang makatalo sa halimaw na iyon para hindi tuluyang makapaminsala sa kabilang dimensyon at ganun na rin sa kanilang baryo. Huminga ng marahas si Kadyo at isang mahalagang desisyon ang kanyang ginawa dahil batid niyang wala nang iba pang pwedeng kumalaban at huminga ng marahas si Kadyo at isang mahalagang desisyon ang kanyang ginawa dahil batid niyang wala nang iba pang pwedeng kumalaban at makatalo sa hinayupak na iyon kundi siya lamang. Iyon ang sabi sa kanya ng dalawang elemento ng kabilang dimensyon. Huwag ho kayong mag-alala. Hahanapin ko ho ang asawa ko at ang iba pang
dinukot na kababaihan sa baryo Masinloc. Ibabalik ko sila ng ligtas sa kani-kanilang mga pamilya, anya sa boses na may tapang at paninindigan. Tila naman nanibago sa winika niya at ikinilos ang mga biyanan. Sanay kasi ang mga ito na wala siyang pakialam, at isa pa ay kilala din siya ng mga itong duwag. Pero dati yun, iba ang kadyong kaharap nila ngayon. Pinatapang at binago na siya ng pagkamatay ng kanyang tatang Jose. Igaganti din niya ang kaapihan ng kanilang baryo sa kuko ng mga hinayupak na halimaw. Hindi niya hahayaang mamayagpag ang kasamaan ng mga demonyong iyon hanggang sa kabilang dimensyon. Dito na sa mundo ng mga tao, dito sa baryo Masinloc, dito na magwawakas ang kasamaan nila. Anya sa nagpupuyos na damdamin. Wala ngang sinayang na sandali si Kadyo at inumpisahang hanapin ang asawa at ang iba pang mga kababaihan. Labis lang ang pagtataka niya kung bakit kababaihan lamang ang binibihag ng mga iyon. Halos galugdurin na niya ang buong baryo, ay talagang ni bakas ay walang iniwan ang mga halimaw. Hindi tuloy niya alam kung saan naglulungga ang mga hinayupak. Ni wala siyang ideya kung saan ang mga iyon hahanapin. Habang ginagala din niya kanina ang buong baryo Masinloc upang tugisin ang mga aswang, ay mas lalong umalsa ang kanyang galit. Paano'y bawat dako ng kanilang lugar ay may nilalangaw na patay na hayop at may pangilan-ngilang kalansay ng tao na halos hindi na makilala. Sa mabilis na panahon ay tila naging ghost town ang dating payapa at tahimik nilang pamayanan. Ano pat kahabag-habag at kalunos-lunos ang kasalukuyang nilang kalagayan. Dagdag pa ang samot-saring mga peste na nananalasa sa kanilang mga pananim. Hindi naman katakatakang padala din iyon ng mga hinayupak na si Kalib dahil sa taglay nitong itim na kapangyarihan. Dagdagan pang isa nga rin itong masamang inkantado. Lahat nga ay posibleng gawin ng halimaw na iyon. Ito na siguro ang sinasabi ng lalaki ng panahon na unang nagtagpo ang kanilang landas. Napagsisisihan daw niya at ng buong baryo Masinloc na kinanti niya ito. Pues, hindi na siya natatakot ngayon. Ngayon pang matinding galit ang nararamdaman ng kanyang puso. Sa pagpanaw ng mahal niyang si Tatang Jose, nasa ganun siyang pag-iisip nang lapitan siya ng uungot-ungot na tuta. Kilala niya ang tutang iyon. Ito ang tutang inampo ng asawang si Luningning. Base sa ikinikilos ng munting hayop, ay may nais itong ipaunawa sa kanya. Waring pinasusunod siya patungo sa kung saan, at ganun na nga ang kanyang ginawa. Sinundan niya ito kung saang lugar patutungo, hanggang sa dalhin siya ng tuta sa pinakaliblib na bahagi ng kanilang baryo.
kung saan merong kubling kuweba. Sa tagal ng inilagi niya sa baryong iyon, ni minsan ay wala siyang nalamang kababaryo na nangahas na pasukin ang nasabing kuweba dahil sa sobra daw iyong mapanganib. Paano'y pinamamahayan daw iyon ng mga makakamandag na ahas at mga alakdan. Madilim na noon ang kapaligiran at laganap na ang dilim. Nakakatakot rin marinig ang huni ng ibong kwago at ik-ik ng mga paniki. Parang nagbabadya din ang masamang panahon. Manakanakang gumuguhit ang kidlat sa papawirin at mangilan-ngilang pagdaguntong ng kulog sa kalangitan. Matamang nagmasid sa labas ng kuweba si Kadyo. Ang mga mata niya ay daig pa ang pusa sa linaw ng paningin kahit madilim na ang paligid. Dahil siguro iyon sa mutyang nasa loob ng kanyang katawan. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.